So, i-ano lang natin ng konti para meron tayong reference. Okay. Wala siya dito. Dito sa akin ano. Yan. Ika-4 na sunod na buwan ngayong taon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mula 1.4% noong Abril, umagal ito sa 1.3% nitong sa ika-4 na sunod na buwan ngayong taon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mula 1.4% noong Abril, umagal ito sa 1.3% nitong Mayo. Ayon sa PSA, ito na ang pinakamababang inflation simula November 2019. Kabilang sa mga nakaapekto rito ang mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, tubig, kuryente, gas at iba pa. Pero ayon sa PSA, hindi pa tiyak kung patuloy. Yan. So, siyempre mga kaibigan, no, itong pagbagal ng inflation, paano yan maring bumagal ngayon, bukas maring bumilis, no. Pero mga kaibigan, ang kagandahan nito, consistent siya sa pagbagal, no? Consistent sa pagbagal. At take note ito na ang pinakamababa, no, na inflation rate since 2019. Di ba? Ganyan kagaling ang aming pangulo, no? Since 2019, ito na yung pinakamababang inflation rate. So, ano na, mga DDS, iyakan na naman ng mga DDS. Kasi nga, pag may nagagawang, kapag merong mga accomplishments ang ating Pangulo, may mga magaganda na mga balita, iyakan ang mga DDS. No? Kasi ayaw po nila na merong magandang ginagawa or may magandang nangyayari sa ating bansa. Ayaw ng mga DDS yan, kaya nag-iiyakan na naman sila. No? So ano pa? Mga kaibigan, ipapatupad na rin sa Metro Manila, no? Sa Metro Manila muna, ito yung pilot, no? Pilot, no? Mga kaibigan, ipapatupad na sa Metro Manila ang 911 hotline sa panahon ng emergency. Dadating ang tulong sa loob ng 5 minutes. Bahagi ito ng direktiba ni PBBM na gawin mas mabilis at abot kamay ang serbisyo ng pulis. So mga kaibigan eto for first 3 months, ang pagkakaalam ko first 3 months ito, sa pagkaka-recall ko sa sinasabi ni General Torre, ay for first 3 months, 5 minutes. Pero after 3 months, 3 minutes na lang, no? Kapag merong tumawag sa 911, 3 minutes na lang ang pagresponde. Pero ngayon dahil bagong nilo-launch, no? Bago pa, so 5 minutes muna. Kasi syempre, pag bago pa, nandyan pa yung marami pang hindi pa masyadong nakaka-adjust, no? At saka yung ibang mga technique, paano makakarating ng mas mabilis, no? Mga kaibigan, ay hindi pa nila masyadong gamay na gabay. So, etong sabi ni General Torre, for 3 months, no? Sa 3 buwan, 5 minutes na muna ang kanilang ina-allot na time, no? Para makarating yung police. Pero after 3 months, 3 minutes na lang, no? Pag mayroong tumawag 911, 3 minutes na lang. So ito po ay direktiba ng ating Pangulong BBM, mga kaibigan, na gawing mas mabilis ang pagresponde at maging visible ang pulis sa lahat ng mga corner, no? Dito muna sa Metro Manila, umpisa muna sa Metro Manila, no? And then later on ay sa buong bansa na po 'yan, no? So, ang direktiba po ng Pangulo natin ay police visibility, mga kaibigan. At eto nga, sabi nga ni General Torre doon sa press con, ay isasarado daw po ang mga presinto, no? So, yung mga presinto isasarado at yung mga pulis ay palalabasin sila sa presinto at doon sila magtatambay sa labas, no?
halimbawa, uupo sa may mga 7-Eleven o sa may mga kanto, basta tas maglalakad-lakad, gano'n daw po 'no, ang ganiyang direktiba sa mga pulis para mas, maraming mga pulis makikita sa daanan at naglalakad-lakad, nag-inspeksyon at tumitingin 'no, para sa bantayan yung mga tao. Para sa gano'n ay, siyempre kapag may mga pulis na nakikita medyo takot 'no, or medyo nag-aalangan yung mga masasamang loob 'no, mga kaibigan. At eto pa mga kaibigan, good news din kasi kung dati mga kaibigan, pagpasok ni PBBM, ang tinarget talaga nila dito sa war on drugs ng Marcos admin ay yung mga sindikato, mga malalaking mga drug cartel 'no, at talagang ibig sabihin big fish 'no, 'yan talaga ang tinarget nila. Kaya nga nakakuha ng guys, the biggest drug hole mga kaibigan ng drug war sa sa Pilipinas mga kaibigan, sa buong kasaysayan. Itong Marcos administration ang may pinakamalaking huli 'no, talagang kasi ang kanilang inuna mga kaibigan ay sindikato. Mga talagang mga malalaki, mga big fish. Unlike po kay Duterte na yung mga mahihirap, yung ang tinutulak ay 1,000 na shabu, 1,000 worth na Mary Jane, yung mga gano'n-gano'n lang 'no. Small time, kay Duterte small time, tapos marami lang patayan. Pero kay PBBM po ay talagang big fish 'no, kaya sobra ang laki po ng drug hole. Pero mga kaibigan, dahil nga may mga nagrereklamo 'no, sa mga barangay level na, bumabalik daw yung droga, hindi naman nila alam mga kaibigan, yung droga na sinasabi nila mga small time, 'di ba? Kaya ang sabi ni PBBM, pagtutuunan na rin yung mga barangay level, yung mga street level. So, pagsasabayin na po 'yan ng Marcos administration, yung panghuhuli sa mga sindikato, tapos yung sa mga drug cartel, yung mga big fish talaga, tapos isasabay na rin sa mga street level para wala nang magrereklamo 'no na, may nakikita sila daw na, nagbebenta raw sa, street 'no. So, eto ngayon mga kaibigan, talagang pagtutuunan na rin yung sa street level 'no. So, ano pa mga kaibigan, ano pang ating, good news? Okay. Good news talaga 'yan guys 'no. Okay. So, 'yan. Okay. Okay, eto, handa ba ang barangay mo sa sakuna? Ang operasyon or Operation Listo ng DILG ay paalala na ang kahandaan sa kalamidad ay nagsisimula sa barangay. Sino ang kap mo? Listo ba siya? Itag si kap, tanod o opisyal ng barangay na aktibo at handa sa panahon ng emergency. Ito naman po ay programa no ng Department of the Interior and Local Government no. Encourage po yung mga kapitan na huwag patulog-tulog, yung mga kapitan diyan, yung mga tanod diyan, mga barangay tagay, mga barangay tanod na nasa loob lang ng barangay hall, nagtatagay-tagay o kung mga ganyan ang inyong mga barangay chairman, mga barangay tanod nyo, itag nyo na dito at para malaman no na etong mga to ganyan ang mga pinagagawa mga kaibigan no. So i-check na rin yan mga kapitan, mga tanod na yan mga kaibigan no. So kasi marami pong mga kapitan ay tumatanggap lang sila ng sweldo, tumatanggap lang sila ng budget. Alam niyo ba mga kaibigan, ang bawat barangay ay may budget, no? Pero kung magtataka kayo na bakit ang barangay niyo ay ganoon,
na tila hindi ninyo nararamdaman ang budget, magreklamo na po kayo sa inyong city mayor, no? Magreklamo na kayo. At ireklamo nyo na ang inyong barangay, no? So ano pa? Flex lang po natin ito mga kaibigan, no? For stronger Philippines, Singapore relations, President Ferdinand R. Marcos Jr. and Prime Minister Lawrence Wong reaffirmed the robust ties between the Philippines and Singapore during a bilateral meeting where they discussed cooperation in investments, renewable energy, health, and climate action. In a joint statement, PBBM thanks Singapore for its continued support for the welfare of the 200,000-strong Filipino community residing in the country. He has also emphasized his commitment to a rules-based international order in the West Philippine Sea and extended his congratulations as Singapore marks its 60th year of independence this August. Yan. So, yan mga kaibigan, yan naman po ang balita po tungkol naman po sa pagkakaibigan, no? Ugnayan ng Singapore at ng Pilipinas ay lalong pinalakas dito po sa panahon ng ating Pangulong BBM, di ba? So, dumalaw po dito ang president ng Singapore at ang kanyang asawa, no? So, ito mga kaibigan yung ano pa ba? Ito. Ito yung kanina, no? Baba. Ito. So, mga kaibigan, ibalita lang natin to kasi maraming napi-fake news, no? Yung magkakaroon daw ng lockdown, no? Dahil daw sa Mpox. Sabi po dito, huwag magpadala sa pangamba, sumangguni lamang sa opisyal na advisory ng DOH para sa tama at ligtas na balita. Sabi dito, walang lockdown sa Mpox, nilinaw ng DOH. Nilinaw ng Department of Health, DOH, na ligtas ang publiko at walang dahilan upang mangamba sa posibilidad ng lockdown kaugnay ng Mpox. Paliwanag ng ahensya, ang Mpox ay hindi airborne at hindi mabilis kumalat, kaya't hindi ito sapat na dahilan upang magpatupad ng malawakang paghihigpit gaya ng lockdown. Hinikayat ng DOH ang publiko na manatiling maalam at kumonsulta na lamang sa mga opisyal na source para sa tama at napapanahong impormasyon. So, kapag may naririnig kayong balita, lalo na po mga OFW, huwag ka agad maniwala dahil marami po ngayon ay talagang fake news peddlers, no? Yan po ang katotohanan. Marami pong mga fake news peddlers. Yan. So ano pa? Ito mga kaibigan, no? Yung pinahusay na serbisyo sa NAIA. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong pasilidad sa NAIA Terminal 3 bilang bahagi ng patuloy na pagsulong sa modernization ng pangunahing paliparan ng bansa. Sa kanyang pagbisita, nilibot ni PBBM ang immigration area, OFW lounge, arrival curbside, at iba pang pasilidad. Inihayag din niya ang suporta sa mga plano ng New NAIA Infrastructure Corporation na palawakin ang serbisyo at pasilidad upang mapaganda pa ang travel experience ng mga biyahero. So mga kaibigan, kapag natapos, no, pag natapos itong rehabilitation ng NAIA, mga kaibigan, at extension nitong NAIA ay napakaganda mga kaibigan, at isa ito sa talagang masasabi nating world class, no, na airport. Maganda pa daw ito mga kaibigan kaysa airport ng Singapore, no? So excited tayo dito. At only in the time of President Bongbong Marcos Jr., 'di ba? Mavic O'Malley watching from Rome, Ma'am Solid PBBM. Maraming pong salamat sa yung panunood, no, at sa mga taga Rome na mga OFW.
Hello, kamusta kayo dyan lahat? And JC Moyes, hi. Hi din po, no? Yan. Okay. So, ano pa? Okay. Hmm. So mga kaibigan, no, ibalita din natin yung 200 pesos na dagdag sa salary ay inaprubahan na po ng Kongreso. At eto po mga kaibigan ay pinag-aaralan ngayon kung ibibito or ito ay ipapatupad, no? So ngayon po mga kaibigan ay medyo may umaangal na mga maliliit na mga korporasyon or no, hindi korporasyon kundi business, no? May mga maliliit po na mga may-ari, no, ng mga business na medyo umaaray na dahil hindi daw kakayanin ang 200 pesos na dagdag sa salary. So, sabi po ng ibang ekonomista, kung dadagdagan ang salary ng 200 pesos ay makakaapekto daw ito sa ekonomiya ng Pilipinas dahil nga meron daw mga magsasara. So, mga kaibigan, ito ay pinag-aaralan ng ating Pangulo kung ipapasa or ibibito kasi ito po ay pasado na sa House of the Representative, no? So, nasa Pangulo na po ang gulong kung ito ay kanyang pipirmahan or ibibito. Yan. So, ano pa? Okay. So, mga kaibigan, no, yung programa nga pala ng Pangulo, mga kaibigan, yung 1+3, yan, no, flex lang natin yung 1+3, mga kaibigan, alam niyo na siguro yan, di ba? O na-flex ko na pala kanina, no, tungkol sa libre, no, na sakay. Every Sunday naman yun, mga kaibigan. Every Sunday, isang ticket, tatlong member ng pamilya ang dala. Bawa, di bali apat na member ng pamilya ang makakasakay, no? Kasi isang ticket, halimbawa yung tatay. Tapos, tatlong member ng family ang pwede niyang isama. E di apat sila. Libre po yun, no? Every Sunday po yan hanggang June 2028, no? Parang naano na natin kanina yan, no? Atin nang na-flex kanina. MRT, LRT1, MRT, tatlong train yun eh. Lahat ng ruta, tatlong train. Mamaya, babalikan na lang natin yun. Parang hindi ko pa nga nasabi. Iba pala yung nasabi ko kanina, libreng sakay yun sa June 12, no? Yung kanina nasabi ko. Okay. So, huwag niyong kakalimutan mga kaibigan na sa Sunday, mga guys, no? Kapag gusto niyong mamasyal, no? With your family. So, mag-ano lang kayo, mag-trend lang kayo, no? 1+3. Isang ticket. So, apat na kayong makakasakay, no? Isang ticket, tapos apat na kayong makakasakay. Kasi 1+3 equals 4. Yan. Tapos ano pa? Ito pa mga kaibigan, no? Nagbigay po si Pangulong Marcos ng mga traktora, mga makabagong makinarya, mga trucks para po ito sa mga magsasaka natin. At namigay din po siya ng mga lupa, no? Mga titulo ng lupa, mga land titles. Grabe ang Pangulo natin, no? Talagang napakagaling, no? Mga kaibigan. So, sa seremonya sa Taguig City, binahagi ni PBBM na tulong
ibinahagi ni PBBM na tulong ng mga sasakyan, backhoe, dump trucks, excavators. Wait, hindi pala ito sa magsasaka, no? Ito po ay sandali, basahin natin para hindi tayo magkamali. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng ikatlong tranche ng mga kagamitang pang-irigasyon. Sa magsasaka nga, tama ako, no? Pansaka at operations and maintenance equipment sa mga benepisyaryo ng refleeting program ng NIA. So tama nga mga kaibigan, no? So itong pinamigay ng Pangulo natin ay para sa mga magsasaka. So meron po, no, ibinahagi mga kaibigan na tulong para sa mga magsasaka ay mga sasakyan, mga backhoe, dump trucks, excavators, para maasahan ang mas mabilis na pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon at pagpapatayo ng mga bagong proyektong patubig. Yan. So dagdag pa niya, mula Luzon hanggang Mindanao, magkakaroon na ng sistemang patubig para sa mas malaking ani, kalidad ng mga produkto at mas mataas na kita ng ating mga magsasaka. So yan po ang Pangulo natin mga kaibigan, no? Talagang love na love niya ang mga magsasaka. Talagang kanyang pinoprovide ang lahat ng pangailangan ng mga magsasaka, mula sa pinakamaliit na pangailangan hanggang sa pinakamalaking pangailangan, hanggang sa kanilang titulo ng kanilang lupa. Ito po mga kaibigan, ang Pangulo na talagang tunay na may malasakit sa taong bayan. Ito ang Pangulo na may tunay na puso para sa taong bayan. Talagang kanya pong kinakalinga ang ating mga magsasaka, ang mga maliliit na bahagi ng sektor ng ating lipunan. Kanya talagang kinakalinga. Ito ang